Magandang araw mga bata! Kumusta? Ako pala si Teacher Turley, guro sa unang baitang. Handa na ba kayong makinig? Samahan niyo ako sa ating bagong aralin sa Matematika. Sa aralin na ito ay matutunan ng mga mag-aaral na makapaghinuha at makapagbigay ng interpretasyon sa mga datos ng pictograph na walang skala. Ang mga mag-aaral ay inaasahan na maibigay ang kahulugan ng pictograph mula sa pamagat nito. Makikilala ang representasyon ng datos gamit ang mga larawan at simbolo. At maihahambing ang mga datos na may pinakakaunti at pinakamaraming bilang. Balikan natin ang ating aralin noong nakaraang araw. Pag-aralan ang mga larawan. 2 baso ng tubig ang kailangan upang mapuno ang isang bote. Anong letra ang tamang katumbas na bilang ng baso ng tubig base sa ibinigay na bote? Ang tamang sagot sa unang bilang ay I. Tama. Ang tamang sagot sa bilang 2 ay D. Tama. Ang tamang sagot sa bilang 3 ay B. Tama. Ang tamang sagot sa bilang 4 ay C. Tama. Ang tamang sagot sa bilang 5 ay A. Tama. Mahusay. Ano ang pictograph? Ang pictograph ay isang representasyon na gumagamit ng mga larawan at simbolo upang may paliwanag ang mga datos. Ang paggamit ng pictograph ay isang mabisang paraan upang maipakita ang mga datos sa isang maikling oras. Ito ay ginagamit kapag magpapakita ng paghahambing. Ang pictograph ay may pamagat. Makikita ito sa itaas na bahagi ng pictograph. Ipinapakita ang pangkalahatang nilalaman ng graph. Mga datos, makikita sa ibaba ng pamagat. Naglalaman ng mahalagang detalye. Nakapagpaloob din dito ang mga larawan at simbolo. Narito ang halimbawa ng ating pictograph. Pamagat. Mga inaning gulay ni Lara. Datos. Sa unang anay ay may pangalan ng gulay. Talong, okra, repolyo, ampalaya, at kalabasa. Sa pangalawang hanay ay makikita ang larawan ng mga gulay. At sa pangatlong hanay ay makikita ang bilang ng mga gulay. 7 talong, 5 okra, 2 repolyo, 3 ampalaya, at 1 kalabasa. Subukan natin na sagutin ang mga tanong sa halimbawa ng ating pictograph. Ano ang pamagat ng pictograph? Ang tamang sagot ay mga inaning gulay ni Lara. Ilang uri ng gulay ang inanin ni Lara? Ang tamang sagot ay 5 uri ng gulay. Ilan ang bilang ng talong? Ang tamang sagot ay 7. Ilan ang bilang ng okra? Ang tamang sagot ay 5. Ilan ang bilang ng repolyo? Ang tamang sagot ay 2. Ilan ang bilang ng ampalaya? Ang tamang sagot ay 3. Ilan ang bilang ng kalabasa?
Ang tamang sagot ay isa. Ano ang pinakamaraming bilang ng gulay na inani ni Lara? Ang tamang sagot ay talong. Tama. Ano naman ang pinakamaunting bilang ng gulay na inani ni Lara? Ang tamang sagot ay kalabasa. Magaling. Mga bata, nauunawaan niyo ba ang ating aralin ngayon? Kumuha ng malinis na papel at lapis at sagutin ang ating pagsasanay. Ano ang pamagat ng pictograph? A. Mga paboritong laruan. B. Mga paboritong prutas. Ang tamang sagot ay B. Mga paboritong prutas. Ilang bata ang may gusto ng prutas na saging? A. 5. B. 3. Ang tamang sagot ay A. 5. Anong prutas ang may pinakamaraming may gusto? A. Mansanas. B. Mangga. Ang tamang sagot ay A. Mansanas. Alin sa mga prutas ang may pinakakaunting may gusto? A. Santol. B. Bayabas. Ang tamang sagot ay B. Bayabas. Alin sa mga prutas ang may 8 batang gustong kainin? A. Saging. B. Mangga. Ang tamang sagot ay B. Mangga. Mahusay! Kumuha ng malinis na papel at lapis at sagutin ang mga sumusunod na tanong sa ating pagsusulit. Una, anong araw ang may pinakamaraming benta ng mangga? A. Miyerkules. B. Biyernes. C. Lunes. Ang tamang sagot ay A. Miyerkules. Pangalawa, ilan ang naging benta noong araw ng Lunes? A. 4. B. 6. C. 8. Ang tamang sagot ay B. 6. Pangatlo, alin sa mga araw ang pinakakaunting benta? A. Martes. B. Huwebes. C. Biyernes. Ang tamang sagot ay C. Biyernes. Pang-apat, ano ang 2 araw na parehas ang bilang ng naibentang mangga? A. Lunes at Biyernes. B. Martes at Huwebes. C. Miyerkules at Martes. Ang tamang sagot ay B. Martes at Huwebes. Panglima, ano ang angkop na pamagat ng pictograph? A. Mga matatamis na mangga. B. Mga puno ng mangga. C. Mga naibentang mangga. Ang tamang sagot ay C. Mga naibentang mangga. Magaling!
Takdang aralin. Gumawa ng pictograph ng mga gamit na makikita sa kusina. Gawin ito sa isang malinis na papel. Baso, plato, kaldero, sandok, at kawali. Maraming salamat mga bata! Hanggang sa muli! Paalam!